Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at narito po tayo sa ating ikasampung bugso ng ating prayer and devotions. Ngayong araw po ito, pinabati ko po kayo ng isang pinagpalang araw po dahil narito po tayo muli at magkakasama upang pakinggan muli ang salita ng Panginoon. At tunay nga pong nakakagalak dahil narito na po tayo sa ating kasampung bugso at nakaisang taon na po tayo sa pagpapalaganap, walang sawang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At alam kong nagagalak din ng Panginoon dahil magkakasama pa rin po tayo ngayon. Ako po ang inyong kasama ngayon. Hayaan niyo pong i-share ko po ang Word of God in this day. Ako po si Sister Glenda mula sa CLF Navotas. Ayan po, bago po natin umpisahan, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na patuloy mong pinapadama sa aming Panginoon ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, na tatamo namin sa pag-una sa iyo, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Patuloy nga po namin pinagkakatiwala ang lahat sa iyo, ang lahat po ng aming alalahanin, ang aming iniisip, Panginoon, at ang aming mapag-uusapan ngayon, Panginoon, ay maging siyang gabay namin, Panginoon, sa araw-araw at magamit namin ito, tumimo sa puso namin at patuloy na mapagyaman namin sa araw-araw. We thank you, Father. Guide us and bless us, Lord God. All the glory and praises belongs to your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po, sa araw pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay ang salitang fearless o walang takot. So ngayon po, alam naman po natin na dumadaan tayo sa mga pagsubok at lalong-lalo na po itong pandemya na to at nagkaroon na naman po ng ECQ. Hindi po nating maiiwasan personally na mabahala o matakot kung ano nga ba ang magiging kasunod nito, kung ma-extend ba tong ECQ na to, ang magiging bukas natin, especially to those breadwinners po, sa mga nagtatrabaho, sa mga magulang, at nung lalo na po nung mga no work, no pays po ngayon na mga trabahador po. Nandun po nung takot nila kung kailan po sila makakabalik sa trabaho nila or magkakaroon ng income po ulit. So lahat po tayo ngayong mga panahon nito, hindi po natin maiiwasan ang matakot o mabahala sa mga nangyayari sa ating paligid. Lalong-lalo na po itong Delta variant na to, na sabi po nila ay malakas. Pero naniniwala po tayo na ang Diyos pagkasama po natin ay hindi po tayo mapapano o hindi po tayo mapapahamak kapag inuna po natin ng Panginoon at tunay nga na isinangguni natin lahat sa Kanya. So yan po, pag-uusapan po natin ang salitang fearless or walang takot po. So sa panahong ito, napapanahon po itong topic na ito na dapat ay taglayin natin bilang isang anak ng Diyos at Kristyano. So basahin po natin ang first verse natin na magmumula po sa Deuteronomy, o sa Tagalog po ay Deuteronomio 20:3 hanggang 4. So buksan po natin, sa lahat po ng may Bible po ay samahan niyo po ako magbasa ng ating first verse. Nakasulat po dito sa Deuteronomio 23 hanggang 4, at magsasabi sa kanila, dinggin mo, o Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikibaka laban sa inyong mga kaaway. Huwag maglupaypay ang inyong mga puso, huwag kayong matakot ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila. Ayan. Sapagkat ang Panginoon yung Diyos ang siyang yumaong kasama ninyo upang makipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. Ayan po. So, sinasaad po dito sa ating first verse po sa Deuteronomy 20 verse 3 and 4. So, mamaya po ay i-flash ko din po yung English nito. Sinasaad lamang po nito sa atin na tayo ay wag daw pong matakot. Bagamat tayo ay nakikibaka sa laban ng ating buhay o sa mga kaaway natin. Especially to this time, we are fighting to those things na hindi po natin nakikita. Katulad nga po ng pandemic. And the only thing we can do is to obey the protocols. Nung mga protocols po ay dapat sundin natin.
Gayon din po ang pananalangin ng taimtim upang tayo ay gabayan at proteksyonan ng banal na dugo ng Panginoon. So sinasabi po natin dito, lagi po nating diringgin nung sinasabi ng Panginoon na bagamat tayo humaharap po sa ating mga pagsubok, nakikita man o hindi ang ating kalaban, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng gabay, ang sasama sa atin, ang magpoproteksyon sa atin laban po sa ating mga kaaway. At sabi nga po dito, di ba? Ang Diyos ang siyang yumayaong kasama ninyo. Ibig sabihin po kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban. Upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo iligtas. So, i-rest po natin ng puso natin na sa mga panahong ito, kasama natin ang Diyos at sinabi niya dito tayo ay ililigtas niya. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos na kasama natin ang siyang tagapagligtas natin all the time? Tayo po ay maniwala doon na maaasahan natin all the time ang ating Panginoon at hindi siya nagbabago. So yan po. Next po natin since pinag-uusapan po natin ngayong araw ang salitang fearless or walang takot, walang pagkatakot po, ay may ibibigay po ako sa inyong dalawang salita kung saan po ay may connection or may kaganapan ito sa salitang fearless po. So ang una po nating word ay trust. At ang pangalawa naman po ay support. So, paano po natin nasabi na mayroon po itong kaugnayan sa salitang fearless? Unang-una po sa salitang trust o sa Tagalog po ay tiwala. Halimbawa po natin ay tayo bilang tao ay nawawalan tayo ng pagkatakot kung tayo ay naniniwala or nagtitiwala sa sarili nating kakayahan. Like for example po, tayo ay sasama ng quiz bee or sasama tayo sa contest. Alam mo bilang tao na magaling ka. Alam mo bilang tao na matalino ka. So, hindi ka natatakot sumali sa isang contest o sa patimpalak dahil pinagkakatiwalaan mo ang iyong talino o pinagkakatiwalaan mo ang iyong lakas. So, yan po nung example kung bakit magkaugnay nung walang takot sa tiwala. Another example po natin is nung sumali din kayo sa cheerleader or cheerleading. Then, di ba may kailangan po talagang ihagis doon tapos sasaluhin. So, ikaw, wala kang takot na magpahagis at magpasalo kasi nagtitiwala ka doon sa taong sasalo sa'yo. So, nawawala po nung takot mo kasi mahalaga po yan, lalo na kung kayo po ay nasa group ng nag-cheerleading. Ayan po, kailangan nyo po talaga na magtiwala sa bawat isa. So doon po naaalis or pumapasok po sa atin nung pagkawala ng takot kung tayo ay nagtitiwala into something or into the people around us. Pero bilang Kristyano po, napakahalaga po sa atin malaman o dapat nating alam kung sino ang dapat nating pagkatiwalaan in times of this situation o sa lahat-lahat man ng sitwasyon na nararanasan natin. Ating pong buklatin ang ating Bible sa Proverbs 3, 5, and 6. Some of you or lahat po tayo ay narinig na ito. So, nais ko lang pong ulitin sa atin. Ayan po. So, nakasulat po dito sa Tagalog or Kawikaan 3, versikulo 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ayan po. So, kung nakakaramdaman po tayo ng takot ngayon, kung nakakaramdaman po tayo ng pagkabalisa, ng pagkabahala, sa lahat-lahat po ng nangyayari sa buhay natin, lalo na po sa ngayon na may kilala kang nag-positive, may kamag-anak kang nag-positive, at alam mo nung nag-worry ka, at may nakasalumuha kang positive, nag-worry nung puso mo, nag-worry nung isip mo, itiwala po natin sa Panginoon, ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon upang maharap po natin ang pagsubok po natin. Ayan, sabi dito, let us trust God. He will lead us to the best path. Ayan po. Sa atin po ay may takot po tayo sa unknown future, unknown things, or unknown enemies. Pero kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon,
He will lead us to the best path or doon sa pinakamagandang daan na dapat nating tahakin sa buhay natin. So by that, maaalis po nung takot natin at magkakaroon po tayo ng tinatawag na fearless spirit sa ating katawan o sa ating buhay. So next word po natin is support. Ayan, paano ko po nasabi ulit na interconnected itong word na ito, ang fearless at ang support po natin. Okay, so another example for this support po natin, ayan, kung naaalala nyo po ang kwento po ni David, kwento nila David and Goliath, di ba po, kung tutuusin po, si David hindi niya naman tinras ng sarili niya, di ba? Hindi niya binigyan ng tiwala sa sarili niya. Nagtiwala siya sa Panginoon. And also, nanindigan si David na nung tulong, nung support, upang matalo niya si Goliath ay manggagaling sa Diyos. Di ba, isipin niyo po lahat ng tao, lahat ng kawal, hinamon ni Goliath kung sino makakapagpabagsak sa kanya. And this little man na bata pa at hindi pa ganun kaano nung experience niya in fighting, inaccept niya nung challenge. Hindi siya natakot i-accept ng challenge. It is because naniniwala siya na ang suporta na manggagaling sa Diyos. Alam niya nakasama niya ang Diyos, pinagkakatiwalaan, at alam niya susuportahan siya ng Panginoon dahil laban niyo ng Panginoon. So ayan po yung magandang example po natin sa salitang support. Kung bakit po tayo nagkakaroon ng fearless o hindi tayo natatakot. Kasi alam natin, may taong susuporta sa atin. Higit lalo, alam natin na may Diyos na susuporta sa atin at tutulong sa atin. Ayan po, basahin po natin bilang Kristiyano, babasahin po naman natin ito. Kung saan nga ho ba nanggagaling ng ating tulong o bakit lumalakas ng loob natin at nagkakaroon tayo ng fearless spirit. So sabi po dito sa Isaiah 41, versikulo 13, Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Ayan, maliwanag na maliwanag po. Since we are talking about fearless o walang pagkatakot, sinabi na sa atin ng Panginoon na huwag po tayong matakot sa mga bagay-bagay, huwag po tayong matakot sa ating mga kaaway dahil ang Diyos ang siyang tulong natin. So sabi nga po dito, for us to face the trials fearlessly, kung tayo po ay humarap sa mga pagsubok o sa mga obstacles na naranasan natin ng walang takot, let us remember that our help is in God. Our help is God. So, isipin po natin para po tayo maging bold sa mga problems natin, sa pagharap ng mga problema natin, sa mga doubts natin sa buhay. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ang tutulong sa atin, ang Diyos ang tulong natin. At kapag ang ating nasa isip po, pinagkatiwala natin lahat sa Panginoon, maaasahan po natin na ano pa man po ang problema na ating mararanasan, we know na kasama natin ng Diyos, we know na ang lahat ng pagsubok na ito ay malalampasan po natin. Amen po ba? So, uulitin ko lang po yung ating first verse para po sa ating lahat. Ayun po. Sabi po dito sa Deuteronomy 23 and 4 or sa Tagalog po ay Deuteronomio 23-4. At magsasabi sa kanila, dinggin mo Israel, kayo'y lumalapit sa araw na ito sa pakikibaka laban sa inyong mga kaaway. Huwag manglupaypay ang inyong puso, huwag kayong matakot ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila. Sapagkat ang Panginoon yung Diyos ang siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway at upang kayo'y iligtas. So lagi po nating tatandaan na normal ang matakot, pero wag naman po all the time na puro takot na lang nung ginagawa natin, na talagang ang daming chances na nasasayang or opportunity na nasasayang sa atin because of the fear. Matuto po tayong ipagkatiwala ito sa Panginoon. Pag ginawa po natin yan, pag naniniwala po tayong kasama natin ang Diyos and all and everything na gagawin po natin, gayon din po sa pagharap sa ating mga trials. Alam mo, nung tulong ng Panginoon, nung biyaya ng Panginoon, ay ibubuhos niya po sa atin. So, magtiwala po tayo at ang suporta po natin ay ang Diyos. Tayo po ay manalangin.
Panginoong Diyos, maraming salamat po sa natapos naming devotions, Lord God, sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na pinagkatiwala mo po sa akin, Panginoon. Dalangin ko ngayon, Panginoon, patuloy na kumilos ka sa buhay namin, Panginoon. Patuloy na gabayan niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng Espiritu kung saan, Panginoon, ay handang harapin ang anumang pagsubok na aming kinakaharap, Panginoon. At bigyan niyo rin po kami ng Espiritu kung saan, Panginoon, ay maging malakas sa lahat-lahat sa kabila ng ano pa mang uncertainties, Panginoon, na nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Dalangin ko ngayon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po sa aming bansa, Panginoon, na ang iyong will, Panginoon, ang iyong tunay na layunin sa bansang ito ang siyang maganap, Panginoon. Dalangin rin po namin, Panginoon, na ibunyag niyo po ang lahat ng kabuluktutan, Panginoon, na lumalaganap, Panginoon, sa aming mundo, sa aming bansa, Panginoon, tungkol sa pandemyang ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ihayag niyo po ang katotohanan, Panginoon, sa mga nangyayari, sa mga aming tinaraanan ngayong, Panginoon, especially to this COVID pandemic, Panginoon, or COVID-19 virus, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin, Panginoon, ang aming attitude toward this issues, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na ibigay niyo po sa amin ang nararapat na gamot, Panginoon. Ilahad niyo po sa amin at ilantad na, Panginoon, ang nararapat na gamot sa amin, Panginoon. We're praying for the safetyness, Panginoon, sa mga nabakunahan na, Panginoon. At patuloy dalangin namin, Panginoon, na pagkaingatan at gabayan niyo po sila. Patuloy rin po namin hiningi, Panginoon, ang alternatibong gamot, Panginoon, as well as, Lord God, nung main medicine or main cure, Panginoon, sa virus na ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam higit kanino man sa lahat ng bagay na narito dito sa lupa, Panginoon. Kung kaya't idinadalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng knowledge, Lord God, to fight against this virus, Panginoon. And also, Lord God, we're praying, Panginoon, for the healing ng lahat ng nakakaranas, Panginoon, ng COVID-19 ngayon, or any disease or any Panginoon, na sakit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy, Panginoon, na magbigay sa kanila ng kagalingan. Hipuin niyo po sila, Panginoon, at patuloy na i-align, iayos ang kanilang katawan, Panginoon, kung ano man po ang pagkakagawa niyo sa kanila, Panginoon. Right now, Lord God, we are declaring healing from you, Father, in Jesus' mighty name. Ibaba mo ang kagalingan sa lahat ng nakakaranas ng sakit ngayon, Panginoon. Kagalingan, Panginoon, physical, lalong-lalo na po sa spiritual, Panginoon. And also for the people, Panginoon, at ng mga vaccine, Panginoon, na lumalaganap nito, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay mapalakas, malayo sa anumang sakit, Panginoon, at hindi mapahamak, Panginoon. Also praying, Panginoon, na maging aware kami, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon at maging paalala sa amin, Panginoon, na darating at darating ang araw, Panginoon, kung saan ikaw ay darating, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na wag namin ialis, wag namin kaligtaan, Panginoon, at maging ready kami, Panginoon, kung ano man ang will mo, kung darating ka na, Panginoon. Ilagay sa puso't isip namin, Panginoon, na in this last days, Panginoon, maging matapat kami, Panginoon, at wag manghinawa na papurihan ka sa kabila ng nararanasan namin, Panginoon. We believe in you, Panginoon, at naniniwala pa ako sa sinabi mo na ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, Panginoon. Kung kaya't kiniklaim namin ito right now in your name alone, God. In your name, Jesus, na kami ligtas at kasama mong paparoon sa langit, Panginoon. We also praying, Panginoon, sa aming mga kasamahan, Panginoon, kung saan, Panginoon, ay magkaisa kami, Panginoon, sa bawat aming hangarin, Panginoon, na magkaroon nga, Panginoon, ng malakas na pananampalataya towards you, Panginoon. Magtulong-tulungan kami ang bawat churches, Panginoon, na magkaroon ng iisang paninindigan, iisang layunin is to worship and praise you, Father God. Nawa, Panginoon, palakasin niyo pa po kami, lalong-lalo na po ang pananampalataya namin, Panginoon, towards you, Panginoon, upang hindi ito maging hadlang, Panginoon, in saying that you are the good Father, na ikaw ang kailangan naming lahat, lalong-lalo na po ng mundong ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang kailangan namin. Huwag nawa kami manghinawa sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy na gawin mo kaming ilaw at asin, Panginoon, sa lahat ng nakakasalamuha namin, Panginoon, sa buhay namin ito.
Also praying, Panginoon, sa mga churches, sa mga kasama namin na maging bold, maging fearless, Panginoon, in saying and sharing your words, Lord God, sa ibang mga tao. Lalong-lalo na po sa hindi nakakakilala sa inyo, Panginoon. In this last days, Panginoon, maging matapang kami na i-share ka, Panginoon, sa lahat ng aming nakakasalamuha, Panginoon. Ibigay niyo po ng heart sa aming, Panginoon, kung saan ang will namin ay mapapurihan at ma-share ka namin sa higit na marami pang tao, Panginoon. Also praying, Panginoon, na maging ready kami, Panginoon, sa lahat at kumapit kami sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Anuman po ang mangyari, anuman po ang maging kabayaran nito, Panginoon, matuto kaming manalig, lumapit, kumapit sa iyo, Panginoon, at dumikit sa iyo at magsumiksik sa inyong presensya, Panginoon. Dalangin namin ito sa tanging pangalan mo, Jesus, na kami, Panginoon, bilang anak mo, Panginoon, ay pagpapalain mo, gagabayan mo at iingatan mo kami at buklurin mo kami, Panginoon, at gagawing masigasig upang ikaw ang maitaas, mapapurihan, magbigyan ng dangal. Sa tanging pangalan mo, Jesus, maging matapang kami, Panginoon, kasama ka, dahil alam namin na pag ikaw ang kasama namin, all things, Panginoon, ay makakayanan namin. Maging matapang kami in sharing you, Lord God, in sharing your words. And Lord God, patuloy na mapupurihan ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen.